Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan. Himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan. Sa bawat kwento may diwa ng serbisyo. Sa bawat balita may puso at paninindigan. Ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Ito ang tambalang JK Magracia at Ares Gutierrez at kayo'y nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, ang programang handog sa inyo ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. Ngayon ay Martes, ikidalawa ng Hunyo, taong kasalukuyan. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga overseas Filipinos. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. CFO partners with the Film Development Council in mainstreaming Filipino films among non-resident Filipinos. CFO receives recognition for its longtime partner in philanthropy, Feed the Hungry Incorporated. CFO holds seminar to clarify issues and concerns on intermarriages. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas has partnered with the Film Development Council of the Philippines to harness filmmaking in strengthening cultural ties among non-resident Filipinos. During the agreement signing, Secretary Dante Klink ang II highlighted how Philippine cinema keeps Filipino identity alive, saying the films reflect the experiences of the Filipino diaspora. FDCP was represented by its chairperson, acclaimed film director Jose Javier Reyes. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. On behalf of Feed the Hungry Incorporated, a partner of CFO ever since 1990, through the Lingkod
sa Kapwa Pilipino program, CFO participated in the 2026 Agapay Stakeholders Summit organized by DepEd Cavite Region. During the event, DepEd recognized the contributions of Feed the Hungry in responding to educational needs of Caviteños through the Link Appeal with its donations in classroom buildings, feeding programs, and gift-giving activities. The summit also aimed to strengthen partnerships among stakeholders with its overall commitment to enhance Philippine education through collaboration and partnership. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas has also successfully conducted a webinar on issues and concerns faced by Filipinos in intermarriages. The activity, attended by marriage counselors and social workers, aims to increase awareness on the increasing number of Filipinos who become victims of exploitation and abuse. The activity is part of the CFO's mandate to actively be involved in the fight against human trafficking. Alamin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Kumusta ka na, Attorney Carlo? You're back in the air again. Ayan, thank you. Parang pag bumabalik ako dito sa Radyo Pilipinas, parang bumabalik yung energy ko no? May sigla ka Oo. Iba energy sa radio booth, kasama sila Steph, yung ating mga crew. Talagang talagang very welcoming at talagang gaganahan ka talagang magtrabaho. Yun nga lang, wala tayong elevator dito sa PIA building, kaya Okay lang ba yung tuhod mo? ay, Diyos ko. Buti na lang umabot ako. Hindi, nagbibiruan lang kami dito Pero talaga, very stressful talaga yung traffic sa labas, no? In going here, lalo na kung galing ka pa ng CFO na Galing Pasay, oo. Syempre naman talagang yung tatawain biyahe mo mo. Matindi. Pero, ayun nga. Pero alam mo minsan yung mga biyahe natin na ganyan, parang nire-reflect mo na lang din na yung mga nagbabiyaheng migrante na nagbabiyahe ng 9 hours, nagle-layover ng matagal. Isipin mo gaano na lang ka-boring yun. Oo. Tsaka syempre, iba pa rin yung bumabiyahe ka lang tas galing ka sa bahay mo tas yung bumabiyahe ka sa labas ng bansa, Oo, malayo sa pamilya. Wala yung lalayo ka, no? Oo. Halo-halo yung stress mo doon. Mm. Kaya yung stress natin na nagbabiyahe tayo dito locally, wala to kung i-compare mo sa sakripisyo ng mga migrante. Mm. At syempre, kung pinag-uusapan lang natin naman yung yung mga migrante, no? Nito lang, maiba lang ako. Kasi sa Facebook Reels lang, hinahanap ko nga to. Meron ako Netflix, meron akong Amazon, pero wala ko nung mga ibang May series na mga Pinoy nurses abroad na parang ganun. ambida Pinoy nurses. Tas, alam mo yun, talagang parang parte na talaga ng kultura sa, ito US-based na series baka to yung dapit yan. Oh, yata. Oo. Hindi ko pa kasi napapanood pero nakakatuwa lang kasi talagang sa buhay hospital sa Amerika, dahil American nga series to, talagang hindi mo maaalis talaga yung mga Filipino nurses. In fact, ang bida nga dito, di ba, Pinoy na nurse na parang siya yung namumuno. Puro reels pa lang Pero alam mo, attorney, nakailang season na ba sila? Nakatatlong season na yata. Natapos mo pala, no? Actually, kasi yung mga dati may mga pelikula na mga medical drama. Napupulaan yun dati kasi bakit walang Pilipino walang nurses. Kasi nga, tama ka, yun nga yung nakikita, yun yung reality sa ground na lahat halos ng ospital, wag na lang sa Amerika, sa buong mundo, may Pilipino na nursing na nasa medical staff. Nurses, karamihan nurses. Yung, alam mo sa Dubai, yung buong ambulance service nila, halos Pilipino lahat yun. Doctors, marami na rin doctors ngayon na dati sa Middle East, konti lang, dumami yan. Pero yung talagang nurses, dumami. Kaya naging conscious din yung mga filmmakers
sa Amerika na pag gagawa tayo ng medical drama, dapat Tama. may Filipino character. Itong binanggit mong TV series, kung yung dapit nga yan, Yun nga yun. talagang hindi lang parang saling pusa yung mga Filipino nurses doon. Talagang Sila namumuno sila eh. yung may speaking role, sila Oo. yung merong eksenang nagro-rotate, umiikot sa kanila yung eksena, yung sino nga ba yung charge nurse doon? Oo. Si Princess. Kaya saktong-sakto yung ating Oo. panauhin ngayong umagang ito. Well, central sa pag-uusapan natin ngayong umaga, yung tinatawag na NCLEX. Yan. Nakalimutan ko lang yung meaning ng NCLEX, pero Mamaya, sasabihin. Oo. pag-uusapan natin ng masinsinan yung NCLEX. Ang central focus talaga nung i-interview natin ngayong umaga ay NCLEX. Dahil ang panauhin natin ay isang nurse. Mhm. No? Siya ang chairman ng Philippine Nurses Association at siya rin ang parang pinakapangunahing kinatawan para sa Caraga region ng ng organisasyon na ito. Siguro kung nakita niyo yung art card natin para sa kanya, napakadami niya mga natapos. Hindi ko kinausap niya, sabi niya pakitanggal lang iba kasi umabot na sa mukha niya. Pero yung extension. ang dami. Kulang lang lagyan ng father eh. Para kompleto na eh. Pero wag na nating patagalin pa. Nandito kasama natin ngayon sa Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas, si Ginoong Megiv Sumampong. Opo. Magandang umaga sa iyo, sir. Sir Ares at saka Sir JK. Yan, magandang umaga, sir. Ito pong At sa lahat na ating mga tagapakinig at manonood ng Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. ito pong si Mr. Mijiv. Mijiv or Migiv? Mijiv po. Mijiv. Megiv, oo. Sir, may nagtanong sa amin dito sa sa studio nung nang nakita yung listahan ng guest. Bakit daw po Mijiv? Ano daw ibig sabihin? Kasi napaka-unusual ng pangalan ninyo. Actually nung tinanong ko yung parents ko regarding the name, they told me na nanggaling ito sa isang German watch manufacturer na hindi na nag-exist ngayon. There was one time when I was still very young, when I look at the newspapers, nakita ko yung name ng company. Sayang ginupit ko yun at sana kinip ko kasi nung sinearch ko ngayon sa internet, di ko na mahanap yung company. Wala na, hindi na nag-exist. Pero I'm very proud to be named as Mijiv kasi alam mo yung kumukuha ka ng NBI, hindi ka nahihit kasi napaka-unique. Wala kang kapangalan. Oo nga. Sayang, kasi pumusta ako na ang pangalan ng nanay mo ay Evelyn at ang tatay mo Miguel. Kaya Miguel. Ay, hindi po. Yung mother ko, her name is Daphne, tsaka yung papa ko po is Gideon. So napakalayo nung sa name na Mijiv. Pero, sir, you are the president. Oh, you're the chairman or president of the Philippine? I'm the chairman of the board po of the Philippine Nurses Association. Meron po kaming national president in the person of Governor Gian Carlo Torres. Pero yung pagiging chairman nyo is, kayo ang national chairman. Yes po. Yes. So we are 20 governors all over the Philippines. So ako po yung chairman po noong board po ng PNA. Sir, para lang sa benefit ng mga tagapakinig natin, ano ba itong Philippine Nurses Association? Ito ba ang parang pag ikaw ay naging registered nurse, or para ba itong IBP na kailangan mandatory member ka ng PNA? Paano po bang sistema nyo doon? The PNA po, ang PNA po is more than 100 years na po na organization na we've been existing to provide to cater to nurses welfare. So yun po yung talagang trust po ng PNA. And hindi po mandatory ang pagiging member po ng PNA. Pero it is encouraged kasi po yung PNA po becomes the representation of nurses, lalo na po sa legislation, lalo na po sa paglalabi po ng mga benefits for the nurses all over the Philippines. Yung isa partner po ang PNA doon sa pag-increase po ng salary ng nurses sa SH15. So, yun po yung ito po yung
reason po nag-exist po kami. Ilan pong members Yun. ng PNA ngayon? Last year po, we have roughly around 65,000 Wow. members all over the Philippines. All over the Philippines lang po yan. Paano po yung mga nasa abroad na? Naging member rin po ba sila ng PNA? Yes, we have more or less 17 international chapters po. Yun. Meron po kami mga international chapters na some of them are in the Middle East. Meron din po doon sa UK at saka sa US po. Di ba, attorney, may mga nakakausap tayong PNA sa Amerika, di ba? Yes, ano naman yun? PNAA. PNAA. Parang Philippine Nurses Association of America. Parang America. ganon. Opo. So, chapter din po ninyo yon yung PNAA. Yung PNAA po is separate from the PNA. So they are independent po na association po ng mga nurses doon sa Amerika. Pero, hindi affiliated po ba sila sa inyo? O... No, Nagtatrabaho. we are partners po with PNAA. So every time po may okay. event po ang PNAA dito sa Pilipinas, nagiging partner po ang PNA sa pag-organize po ng event nila. I know. Actually yun, nakatrabaho natin sila Sir Give nung nakaraan lang na meron sila dito na parang nursing summit. Oo. Tayo ng coverage, nag-provide. tama, May tama, coverage din tayo doon. Well, di ba, may mga nanggaling pa talaga ng Amerika na, di ba, may panel discussions na nangyari doon. Actually, doon na nga ako papunta. Kasi kanina, nabanggit nga ni Sir na yung paglalabi para sa mga Benefits. mga benefits. Isa sa mga nakita namin nung na-research namin, Sir, is Sir Migib, nung araw daw, isa sa mga importanteng nagawa ninyo kasama ang CFO ay yung paglabi na yung NCLEX examinations ay i-conduct na dito sa Pilipinas. Pwede nyo bang i-discuss ng konti iyon, Sir? Napakahalaga po ng paglalagay po ng testing center dito sa Pilipinas. Kasi nung wala pang NCLEX center, testing center dito, nung ni-research ko po, that's around 2007. At Makati na nagsimula yung first na NCLEX center dito sa bansa. Marami sa ating mga nurses ang kinakailangan bumiyahe pa sa ibang bansa para lamang kumuha ng exam. So ibig sabihin, bukod sa paghahanda para makapasa, kailangan pa nilang isipin kung saan kukuha ng pambili ng airline ticket, pambayad sa hotel, pagkain at iba pang gastusin sa biyahe. So, marami din po ako makakilala mga nurses na handang-handa sanang kumuha ng NCLEX. Pero napipigilan dahil sa financial constraints. O dahil Minsan, malaking gastos yan. hindi kakulangan sa kakayahan ang problema, kundi kulang sa access. Kaya para sa akin, ang pagkakaroon ng NCLEX testing center sa Pilipinas ay usapin ng accessibility at equity. So binibigyan ito ng pagkakataon ang mas maraming Filipino nurses na maabot ang kanilang mga pangarap na hindi kailangan maglaan ng napakalaking halaga para makapag-exam. Kung di ako nagkakamali, Sir Jiv, yung nung araw nung wala pang testing center dito sa Pilipinas, pumupunta pa yata sa Hong Kong. Tsaka Yung SG. mga gustong mag-exam or sa Singapore. Saipan. Ayun. Oo, Saipan. Parang US, doon pa yata pumupunta. US I territory. may be mistaken kasi matagal na panahon na may mga kamag-anak kaming nurses na nagpunta ng Amerika na nagstay sa bahay namin kasi they're going to take the exam overseas. Pero yung background kasi, Attorney Carlo, 'di ba, nung nakita natin yung kasi medyo tinignan din natin yung history nung NCLEX. Nilabi pala yan talaga nung the late Secretary Dante Arevalo in collaboration with the Philippine Nurses Association na magkaroon nga ng testing center dito sa Pilipinas para nga mabawasan yung cost. Kasi Sir Majiv, di ba, aside from the airfare and board and lodging, kung magkitake ka ng NCLEX sa abroad, magkano ba yung ginagastos Testing talaga fee. dyan sa review at sa actual exam fee? Magkano ba ang estimate nyo dyan? Magkano nagagastos ng mga gustong mag-take ng NCLEX? Actually po, I think it's roughly around 25,000 po ata ang
ang Testing bayad fee. ng NCLEX fee. Testing fee pa lang po yun. Depende po yun kung saan ka nagaling. Kasi yung iba, I should say, depende din po kung saan na state. Like it's around roughly, nasa $300 nga yung iba yung bayad sa take ng exam. Tapos isipin mo yun, sir, nung panahon na wala pang NCLEX dito sa Pilipinas, yung salary ng mga nurses noon, masyado pang mababa. Yes. Na hindi nila kayang magbayad. Kahit nga siguro magbayad ng lumipad ng Manila just to get the plane to another country, that's really a financial burden for our nurses. So napakalaking bagay po talaga na andito na ang NCLEX sa Pilipinas. Kayo po ba ay nakapag-take na rin ng NCLEX? Hindi pa po. Actually, I see, I'm now in the point of my life that I really wanted to stay in the Philippines na lang siguro muna, because I find the happiness of serving our country and through PNA, and also dito sa local po na dito sa area po namin. Kayo po ngayon ay dito naka-base sa Pilipinas? Yes po. Nandito po ako sa Surigao del Sur, sa Bisbig City po. To be exact. So you're also working as a nurse? Currently po, aside from being the chairperson of the PNA National, nagkakandak din po ako ng mga consultancies. But I'm not, nag-freelance lang po muna ako ngayon. I'm not connected with any institution po. So kung freelance is parang nagtuturo po kayo o? No, I do business po, business consultancy. Okay. Yun po yung focus ko po ngayon. Kasi kaya medyo na naging curious sa akin yung ano yung ginagawa na sir. Kasi marami tayong nurses dito sa Pilipinas ang hindi nagpa-practice ng profession for so many reasons. Kasi there was a time na oversupply tayo ng nurses. Tapos para lang makapag-train ka sa ospital, magbabayad ka pa sa ospital. May ganun time nga. Ganun pa rin po ba ang sistema ngayon sa nursing profession? Yung kayo pa rin ang nagbabayad ng training? That is a very big no. Kasi hindi po dapat mangyari yon. Pero there are some isolated cases po, mga reports po natatanggap namin, that there are still mga institutions, hospitals that are still may yung tinatawag nila na training for a fee. Back in 2010, nung graduate po ako, hindi ko na lang po i-mention yung mga institutions. Meron po, you need to pay. Yes, totoo po yan. At least mga 5,000 pesos for at 6-month training. Without pay po yun, walang bayad yun. Yes. Ikaw pa yung magbabayad sa hospital for you to have that certificate of training. Hindi yun certificate of employment. Kasi dati, you really need to have that certificate to go abroad. So, naiba na po ang sitwasyon ngayon kasi ngayon pa nagkakaisa po ang nursing community. Nakita po natin yung SG15. It really helped in keeping our nurses here in the Philippines. Oo. Ayun. Alam mo, alam ko yan, attorney. Yung aking misis na hindi naman na sana nakikinig ngayon. Siya ay nurse at nagbayad siya para makapag-duty sa ospital. Ayun. At yung aking anak din, yung aking panganay, isa ring nurse at ganun din ang dinaanan niya. Actually, nadismaya sa sistema ng nursing at that time. Pareho lang sila ni Sir Mijib. 2010 din graduate sa nursing. Yung time na yun parang oversupply. Oo. Pero narinig naman natin yung sinabi ni Sir Mijiv na may mga inisyatibo yung PNA para tulungan yung mga graduates at pigilan yung mga gantong sistema. Malaki na nabago. Sir, yung pakipaliwanag nyo nga yung binabanggit yung SG15 na na naging reforma sa sistema ng nursing sa atin. Ayan. Before po na-aprobahan yung SG15, pero to clarify po, yung SG15 is already part po nung RA 9173, Philippine Nursing Act of 2002 pa po yun. So, it was written there na dapat po ang minimum salary po ng mga nurses is nasa salary grade 15. Yes. Na isa ka po tuparan lang po ito, I think in the past, within the past 10 years, past 5 years, I believe. Kasi
Dun lang na yun nga naglalabi ang mga nurses, yung ibang there was a time na ang mga nurses ay nagwewelga po, lumalabas sa Opo. mga hospitals, totoo yan. nagdadala po ng mga placard at nilalaban po yung salary grade 15. At ngayon nga po, lahat po ng mga nurses na nasa government, lalo na yung mga nasa regular position, regular plantilla positions, nasa salary grade 15 na po yung entry level. Yeah. That's around 42,000 because of may mga tranches na po. Yes. I think it started around 35,000. So yung mga nurses po natin na nasa government, nagne-net na po sila ng around 50,000. That's very far from, I think that's around 15,000, 16,000 back in the day before po I na-aprobahan think yung even salary lower, grade 15. Sir Mijiv, kasi Pag sa private, lalo na. I used to work in a local government unit. Tapos yung mga nurses namin sa aming emergency medical services, mga ano lang, 10,000. Malaki na yung 12. Tapos nung na-implement yung sinabi ni Sir, that actually na puwersa na bilisan yung pag-implement niyan kasi nung pandemic, nung COVID, para ma-encourage na wag ang umalis yung mga nurses kasi Kaya nga. Hindi mo rin masisi no? Naisipin nila na mag-abroad na lang. ang baba na sweldo tapos isusuong mo dun sa pandemic. Parang hindi tama, di ba? Sir Bijib, bukod dun sa mga nabanggit ninyo, ano pa po ba yung mga naging inisyatibo ng ng organisasyon nyo, ng PNA, para sa ikabubuti po natin mga nurses? Siguro bukod sa mga nurses dito sa Pilipinas, pati na rin po nasa abroad kasi nabanggit nyo na nga na yung membership nyo worldwide strong eh. So meron po recently po, just this year, naglabi po ang PNA sa Senate at saka sa Congress para po na ma-increasean po ang salaries ng mga nurses at saka lalo po actually the issue right now is yung mga nurses natin na nasa private sector kasi napakahirap po. Actually there was already an attempt dati na kausapin yung organisasyon po ng mga private hospitals para po increasean ang salaries ng mga nurses, but they told us na kung papatuloy yan, masasara po yung mga private hospitals kasi hindi nila kayang bayaran yung salaries ng mga nurses. I would like to emphasize on this kasi yung nung April 24, nagkaroon po ng workshop ang PNA kasama ang DMW at saka NRCO upang bumuo ng implementing guidelines para sa tinatawag nilang program na Sa Pinas, Ikaw ang Nurse ng Bayan. Para po ito sa mga nurses na nais bumalik at mag-practice sa Pilipinas. This is in contrast po dun sa paglabas ng mga nurses. Kasi usually po yung mga nurses na umuwi sa Pilipinas, the only option for them to work is dun sa hospitals. Because of these guidelines po, meron pong reintegration ng mga nurses from abroad papunta sa Pilipinas. Kasi knowing that they come from abroad, meron pong increase ng kanilang mga experiences, mga knowledge po, mga best practices na pwede nilang dalhin dito sa bansa. So, sa kasalukuyan, nasa final stages pala ng development ng programang ito at inaasahan nating ilunsad sa susunod na panahon. And you know what, excited po ang PNA na maging bahagi ng programang magbigay na mas maraming oportunidad para sa ating mga balikbayang nurse at makatulong sa pagpapalakas ng ating healthcare workforce. Isa din po sa... Yes po. Para pala siya yung sa teachers, merong balik-turo program. Yes po. So, ganyan din sa nurses, merong... May ganun, parang reversing ito yung sinasabi brain drain. Ito yung sinasabi ni Secretary Klink na from brain drain to brain gain, no? Now, we are attracting yung mga professionals natin na nagtrabaho na sa abroad, naging successful doon, na we're encouraging them to give back, no? To return and may babalikan dito, di ba? Meron pa rin trabaho. At the same time, syempre, may benefit din sa komunidad. Kaya nga sinabi ni Sir Mijiv na meron silang experience at kaalaman galing sa abroad na pwede nilang i-share dito sa mga kasama nila dito.
Actually po, ang tawag dito ay brain circulation. Brain Brain circulation. circulation. Kasi Oo. yun, di ba yung nurses Maganda. from ibang bansa, aside from that, may remittances sila. Oo. Bumabalik sa Pilipinas. Yung umuwi dito sa Pilipinas, nagbibigay sila ng mentorship, sumusuporta sa pamilya. Ayun. Actually, yung mga nurses po natin from abroad, nagiging speaker po sila sa mga events ng mga schools. Oo, pag May graduation. event po ng mga Oo. nurses. Mga Yes, eksperto na, no? no? Pwede silang magbigay ng mga bagong kaalaman Oo. at tumulong sa pag-unlad ng healthcare system sa Pilipinas. Napakagandang inisyatibo, Sir Mijiv, ha? Alam mo, Galing. attorney, sa mga probinsya, kami ni Sir Mujib, iisa yung roots namin, Bohol, Oo na nga. napakaraming nurse galing ng Bohol. Mga taga-Bohol, mga Tisoy, no? Mga Kastila. Hindi, ang ano doon is, marami talagang nurses na galing sa provinces na mas talagang well-organized sila pagdating nila sa abroad. At gumagawa sila ng projects para sa mga home provinces nila. Oo. At nabanggit naman nga ni Sir Mijiv na mukhang talagang ganun din ka-strong yung yung footprints ng kanilang organisasyon para i-push hindi lang yung ikaunlad syempre nung mga nasa larangan ng nursing nating mga kababayan, kundi yung pagiging din epekto nito sa komunidad. Kasi hindi lang sila doon sa membro nila, benefit ng membro nila sa proyektong sinasabi nila, pati buong community makikinabang. Sir Mijiv, meron ba kayong sa PNA? Meron ba kayong partnership with CFO? Right now, wala pa po. Pero we are very excited to do that if bibigyan po ng chance. Kasi PNA right now is expanding our partnerships sa mga government agencies. Kasi They're willing po. may mga program po kasi ang CFO na baka Parang pwedeng uma-align sa ginagawa nila umaalign sa Oo. ginagawa nila tulad yung Linkapil. Pwede sila doon. 'Di ba? Oo, kahit yung sa Balinkbayan din, kung maging specific ka sa mga cities na may ganung concentration ng nurses na yung region ng PNA doon, pwedeng ring i-tie up, i-present yun para manghikayat ng nurses from abroad din. Okay. Actually po, yung PNA, nagiging sumbungan din po ang PNA ng mga nurses natin abroad. Yung may mga problema sa kanila mga employers. Nagre-rescue po ang PNA sa kanila. Nagbibigay po ang PNA ng legal counsel. So siguro Kasi may part po ng benefit po ng mga nurses sa PNA is meron pong legal counsel po na tutulong at magbibigay po sa kanila ng mga advice paano po i-address yung mga employment issues nila doon sa labas ng bansa. So siguro Sir Mejib, sa pamamagitan ng programang serbisyong CFO, pwede po siguro namin kayong i-link sa mismong CFO para magkaroon ng mas solid na programa, no? Yung inyong kumbaga kung sa DFA pa yan, meron silang assistance to nationals. So parang outreach nila, no? Pwede okay ba sa inyo 'yon, Sir Mejib? Pwede po kasi ang trust po ng PNA is really nurses welfare. So kung ano po yung makakabuti sa ating mga nurses, willing po ang PNA na pumasok doon. Okay. So, Sir Mejib, since nabigyan na po kami ng go signal to cut the program, pwede ba namin kayong hinga ng mensahe para sa ating mga tagapakinig at lalo na sa mga kapwa ninyo mga nurses? Sige po. So, bago po tayo magtapos, nais ko ipaabot ang isang mensahe para sa bawat Filipino nurse dito man sa ating bansa o sa ibang panig ng mundo. Ang Filipino nurse ay matagal nang kinakilala bilang simbolo ng kahusayan, malasakit, katatagan at profesionalismo. Ngunit habang ipinagmamalaki natin ang ating tagumpay, hindi natin dapat kalimutan na mas malaki ang ating magagawa kapag tayo ay nagkakaisa. Ang hamon na kinakaharap ng ating profesyon ngayon mula sa workforce shortages, nurses welfare, professional development, hanggang sa policy advocacy ay nangangailangan ng sama-samang pagkilos at isang nagkakaisang boses. Bilang PNA, nananatili ang aming pangako na maging katuwang ng bawat nurse sa kaniyang professional na paglalakbay, maging tagapagtanggol ng kanilang kapakanan at maging tulay sa mas marami pang oportunidad para sa kanilang pag-unlad. Sapagkat kapag nagkakaisa ang mga Filipino nurses, mas lumalakas ang ating boses.
mas lumalawak ang ating impluensya at mas malaki ang ating naiaambag sa kalusugan ng ating bayan at ng buong mundo. One Filipino nurse, one PNA. Maraming Yun. salamat po. One Filipino nurse, one One PNA. PNA. Maraming salamat po Mr. Mijib Sumampong at sana'y magkita tayo dito sa Manila at para maitawid natin yung programa between the PNA and the Commission on Filipinos Filipinos Overseas. Maraming salamat po sa inyong Maraming oras. salamat po. Thank you, Sige Sir po. Thank you Mijib. sa opportunity. Sige po. Alamin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. At nagdaan na naman po ang isang episode ng Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid ng CFO, layunin naming mapalapit ang pamahalaan sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo. Tandaan kababayan, basta't serbisyo para sa ating mga non-resident Filipinos. CFO, kasama mo saan mang panig ng mundo. Hanggang sa muli, ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.